Po si Chad Catalo, taga Mamburao, Occidental Mindoro, 15 years of age. And ako po ay currently sa OMNHS 9 Coral Bells. Ano po, yung hobby ko po siya since childhood. Pero ngayon ko lang po siya na-enrich this high school days. Inaral ko po siya habang lumuluwas po kami, habang wala pong masyadong tao dito sa bahay namin, pag wala pong teacher. So po yung may free time ko, nag-aaralan ko po yung structure niya, kung paano ko siya gagawin to yung miniature life, para na din po yun doon sa kanyang accuracy. Kailangan may resources ka din po. Hobby ko lang po, hindi naman po kailangan makipag-competition. Kung may mas magaling sa'yo, mas masaya po ako para doon. Kung sinasabi man nila na mas magaling ka, Chad, thankful po ako at na may nakaka-appreciate. Pero what I am doing is not a contest. It's only my passion to draft, to make one kada linggo po. And despite of what is happening sa extended enhanced community quarantine natin, this summer days, since kung bored ka, lalo lang po sumasakit yung ulo ko. So, kailangan, para po may magawa ko, ito po yung pinagfokusan ko. March pa lang po. Yung iba po, may humingi, binigbigyan ko po. But the other miniature that I made, Starlight Pioneer and Starlight Fairy, pati yung isa kong Marie Cristina, nasa kaibigan ko sa San Jose. Nasa akin pa rin po yung decision kung ibebenta ko yun. So right now, you're not selling it? Kung may gusto po, pumunta lang po sila sa akin kung gusto nila po. Paano ito nakakatulong sa iyo as a person, as a individual? Does it boost your confidence? Does it make any difference in your life? Or was it able to prove something? Nadadagdagan po yung confidence ko. Siyempre, pag pinopost ko yun po sa social media, kailangan talaga i-post ko ang aking lakas, doing my best para in the outcome. Tapos i-post mo siya sa Facebook, sa Instagram, or anything basta ma-feature ka. Kailangan maganda sa mata. At kung napuri ka nila, nakagana po yun ng confidence, and that's who I am today. Anong feeling na, is it already being recognized by the Montenegro? Ako po kasi yung founder ng Mamburao Bus Photography. Mm-hmm. Yun pong my friend from Abra, nag-usap po kami na, uy, maiden voyage nung Soledad nung August. Punta ka sa pier kasi hindi ako makakapunta. Mamburao ako, taga-Abra ka. Malapit ka sa pier. So, nag-usap po kami na, abangan mo, i-post natin sa MBPS. I'm not searching for fame. My friend, we are doing what we love. To spot, to capture something about transport, pero in this case, sea transportation, tapos made in the Philippines pa. So, syempre, bilang Pilipino, bilang Mindoreño, privilege mo na dito pala napili yung isang 67-meter roro na bumiyahe at magustuhan ng iba. So, that one, when we posted that kinagabihan, na trend, shinare nila, and I'm so happy. Then, the recent story was back 2017 when we went to Batangas. October yon. So doon time na yon, ang dami naming kahon, ang dami naming shoebox, ang dami naming recycled na kahon ng latsa pizza. So yung father ko is nasa abroad. So ang ginawa ko po noon, gagawa ko ng barko, which is my first miniature na gawa, which is Balen 1. Sumunod po nun, Undas, Reyna Olympia. Kung ano po yung nakikita nyo doon sa social media accounts ko, that was a miniature improving its form since the years. Nung nalaman po ng tatay ko, sabi niya po, anak, magsisiman ka ba? No, dad. Gusto kong maging scientist noon. Yung aking academics is inclined to science. Yung pong capabilities ko, inclined talaga sa science. Besides of being a contestant, naka-national, ang ginagawa ko po ay, parang yung pangarap ko ay naiiba. Parang gusto ko din maging naval architect. Mag-aaral ako ng naval architecture. So, after nun, nung nag-improve, napapansin ko po na dati nagsimula ako sa wala, simula ako sa pangit. Pero sa mata ng mga magulang ko, anak, ang ganda naman, keep it up. One time na sobra na akong nadadamihan sa paggagawa ng miniatures. Tumigil ako for a few months. Dahil nga po sa aking sipon. Okay na po ako ngayon. At nakakapaggawa na po ulit ako, pero mas improve na po.
Oo, alam po ng aking mga magulang, alam po ng kaklase ko, alam po ng buong Coral Bells yan, alam po ng mga kamag-anak ko, my other friends, which is commonly enthusiast, ship and bus. Alam po nila at hanga po sila sa aking gawa. Ano po, dito po na sa akin, dito po ay nahahasa yung aking capabilities kung paano yung aking patience. Syempre, most of the ships, maikli ang pyesa. So, kung kailangan mo siyang gawin, kailangan mausisa, kailangan matalas ang blade mo, kailangan may pamalit ka in case putulin mo siya. Tapos doon, matitest din yung capabilities mo maging patient. Natitest din po yung aking personality through creativity and confidence. Doon po nahasa yung ko sa paggagawa ng ganito. Doon sa mga miniatures na yan, saan ka mas nahirapan, pinaka-nahirapan? Pinaka-nahirapan, that one is Maria Senya. Pinaka-nahirapan ako sa una is yung bago, Carmelita. Dahil doon sa hull structure niya, since it is a LCT, syempre yung kanyang bow, nahirapan ako. Pero doon, during that Holy Week time, pinag-aralan ko siya kung paano matapos, but it took me 8 to 9 days, which is pinakamahaba kong nagawa. Do you think this one would help you reach your dream as a naval architect, something like that? Yes, it will help me. But baka it may change one day. But now you're actually But now I'm actually interested on having a naval architecture course of college, kung meron man. And I am willing to be a naval architect. One day, makadesign din ako ng sarili ko. Mami, hindi. Thank you so much. Thank you sa lahat ng sa parents ko, sa aking relatives, friends, classmates, sa mga kaibigan ko pa sa ibang lupalop ng Pinas. Salamat. Kung na-appreciate nyo man, salamat. Pero one day, pag umuwi po yung aking tatay from abroad, sinabi ko po sa kanya na we will collaborate to make a ship float. Basta siya na po ang bahala. Kami na po ang bahala doon. Pero it will take some long time. Pero just antayin niya lang po yun sa mga interested.